Naalala ko dati, lagi kong sinasabi sa sarili ko na darating ang time, magiging top earner din ako, magiging Millionaires Club member din ako ng TPC, at lahat ng narating nila ay mararating ko rin. Hi, I'm JR, one of the TPC top earner and Millionaires Club member. Bata pa lang ako, naranasan ko na ang sobrang hirap ng buhay. Alam nyo, ang hirap maging mahirap. Yan ang isa sa mga napakahirap na bagay na dito sa mundo, yung maging mahirap ka. Sabi nga, kung pinanganak kang mahirap, di mo kasalanan. Pero kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo. Kasi wala kang ginawa para baguhin yung buhay mo. Bata pa lang ako, naranasan ko na magtrabaho sa bukid. Nagsasaka, and then hanggang sa natuto ako na mag-araro, tumutulong ako sa mga magulang ko. And naranasan ko rin na maging boksingero, nag-try din ako mag-boxing, talagang sobrang hirap. Alam nyo, napakahirap nang wala kang pera, yung tipo na yung pansaing nyo, kailangan nyo pang ipangutang sa kamag-anak, tapos manghihingi kayo ng pangulam, mga gulayin sa probinsya. Then, naranasan ko dati na mag-ulam ng toyo, mantika, tubig, asin, gata na nilagyan ng asin. So, naranasan ko lahat yan. Sobrang hirap maging mahirap. And talagang yun yung naging dahilan, kaya bata pa lang ako, malaki na yung pangarap ko sa buhay na sabi ko, someday gusto ko maging successful ako, gusto ko maging milyonaryo ako. Talagang bata pa lang tumatak na sa isip ko na ayaw ko na habang buhay maging mahirap ako pagtanda ko. Yun yung lagi kong iniisip, yun ang lagi kong itinatanim sa isip ko na ayaw ko maging mahirap. Sawang-sawa na ako sa kahirapan, sukang-suka na ako sa kahirapan. Galit talaga ako sa kahirapan kasi alam mo yun, yung walang-wala kang pera na meron kang gustong bilhin, meron kang mga bagay na gustong-gusto mo pero hindi mo mabili. Diba? Ang sakit sa pakiramdam eh. And sabi ko, balang araw, ayaw ko nang maranasan ng magiging pamilya ko, ayaw kong maranasan ng magiging mga anak ko, yung sobrang hirap ng buhay na naranasan ko. And hindi lang yun guys, napakarami ko pang mga trabahong sinubukan. Talagang naghahanap ako ng opportunity para umasenso yung buhay ko, para makaipon ako, para magkapera ako, and para umasenso yung buhay ko. Kasi sabi ko, yung mga magulang ko tumatanda na sila eh. And pangarap ko talaga na dumating yung time na may ahon ko sa kahirapan yung mga magulang ko. And after ko ng pagbo-boxing, so pumasok ako, nag-apply ako ng mga trabaho, nag-apply ako na grocery boy, nagtrabaho ako as grocery boy, tapos sumunod na trabaho ko, naging construction boy ako. Naranasan ko yung nagpapasan ng dala-dalawang semento, halos mabali na yung liig ko, kakapasan ng mabibigat na semento. Then, nagbubuhat kami ng mga mabibigat na bakal, nagpapala ng mga graba, buhangin, talagang bilat sa araw, talagang nangitim talaga ako ng todo. Sobrang dami ng tagyawat ko that time. At nakakapayat ko po nung nagtatrabaho po ako. And for how many months, years na pagtatrabaho, wala po nangyari, wala po akong naiipon. And kulang pa po sa sarili ko yung kinikita ko, yung sinusweldo ko. Hanggang sa namasukan din po ako as lightman sa probinsya sa Bicol, hanggang sa nag-apply naman ako after ng trabaho na yon. Pumasok ulit ako ng trabaho, naging janitor ako. Ang dami ko pong na-experience na trabaho. After na maging janitor ako sa mall, nagtrabaho din ako as a service crew sa fast food, sa mga kainan. Like for example, yung mga fast food na kilala ngayon,
Diba? Nagtrabaho ko dyan. Before, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng fast food, no? And after that, naging naging factory worker din po ako. So more than 5 years po na experience sa pagtatrabaho. So ang dami ko pong pinasukang trabaho, ang dami ko pong sinubukan. But unfortunately, wala pong nangyari, wala po akong naipon. Halos yung kinikita ko po, halos yung mga sinusweldo ko, nagtatrabaho po ako, napupunta lang sa bayarin sa bahay, kuryente, tubig, pamasahe, pagkain, yung allowance ko everyday. And kulang pa, wala akong naipapadala sa mga magulang ko kasi kulang na kulang talaga yung kinikita ko and wala po akong naiipon. Sabi ko, ito na lang ba yung buhay ko? Ganito na lang ba habang buhay na mahirap, walang pera? And dumating po sa point na talagang nawawalan na po ako ng pag-asa. And down na po ako, pagod na po ako, sawang-sawa na po ako magtrabaho. And sabi ko, sana merong opportunity na pwedeng makapagpabago ng buhay. And noong 2014 nga po, nakilala ko po ang TPC sa pamamagitan ng isang stranger, hindi ko po kakilala, na inalok po ako ng e-loading business. Na akala ko po dati, isa lang na simpleng e-loading, extra income lang na kumbaga, barya-barya lang siya. Kasi ang tingin natin sa e-loading, maliit lang ang kitaan eh. Na pag sinabi mong load, magtitinda ng load, barya-barya lang yung kita. So that time, ganoon din yung thinking ko. And isa sa mga problema ko that time, wala nga akong ipon eh. Wala akong pampuhunan. So inalok ko ng e-loading business that time. Wala talaga akong pera. So ang ginawa ko, humingi ako sa mother ko ng pera para makasali ako. And kulang pa nga, tanda ko yung binigay niya sa akin that time, kulang yung pera na binigay niya kasi yung kailangan ko is 3,000. Yung naibigay niya lang sa akin is nasa 1,300 kung hindi ako nagkakamali. And kulang pa siya, so yung kulang ipinangutang ko sa kamag-anak. Way back February 2014, naalala ko, nag-join ako sa TPC. Yan, 3,000 lang yung sinimulan kong kapital kasi yun lang yung pera na naibigay sa akin ng mother ko nga. And yung nautang ko sa pinsan ko na sabi ko, mag-a-apply ako ng trabaho, kailangan ko ng pang-requirements. Pero hindi nila alam, yung pera na yon ginamit ko para makapagpa-member at makapagsimula ng e-loading business that time. So hindi nila alam yon. And unti-unti, inano ko yung business, inaral ko. Pero nung una talaga, nandun yung kinakabahan ako eh. Natatakot ako na sabi ko, baka hindi ako kumita, baka walang bumili sa akin ng load, baka walang magpa-activate ng retailer. So, ang dami kong mga doubts and fears before na talagang sabi ko, kumita kaya ako, baka mamaya malugi ako, baka hindi na bumalik yung perang pinuhunan ko, baka masayang lang. Yun po yung iniisip ko that time. Pero, despite those doubts and fears, so nagsikap po ako na matutunan yung business, aralin yung business. So inaral ko po unti-unti yung 8 ways to earn na pinopromote ng TPC kasi meron siyang 8 ways to earn. Okay, so inaral ko po siya. Magmula po sa load retailing, so inaral ko po yan. Pangalawa, SIM activation. So, nagbahay-bahay din ako para mag-alok ng mga retailer SIM. Inaral ko po talaga. At pangatlo, yung pagsusupply ng load, paano kumita. So, inaral ko din yan. And yung pag-i-invite, yung sponsorship, yung lahat. 8 ways to earn. Talagang pinag-aralan ko yan yung 8 ways to earn. Hanggang sa natutunan ko unti-unti. Hanggang sa nakakakuha na ako ng mga retailer. Then, alam ko na ipaliwanag paano yung business gawin, paano maging dealer, paano ka makikita as retailer, paano makikita as dealer. So, kinabisado ko po muna yung 8 ways to earn. Yun po yung una kong ginawa. And,
talagang naglaan po ako ng time. Minsan pag may mga seminar, mga training sa office, talagang pumupunta pa ako. Minsan nga, pumupunta pa ako ng Maynila para lang maka-attend ng training. So ngayon, napakadali na ng ng business kasi meron na tayong Facebook, YouTube, social media. Lahat ng social media pwede na natin magamit as platform para sa ating business. Pwede natin i-promote yung business natin online. And talaga namang napakalakas po ng online business ngayon na kahit nasa bahay ka, pwede ka talagang kumita. Yun, so unti-unti po inaral ko yung business, nagbigay po ako ng oras. So hindi po siya madali. Okay? Talagang marami pong mga challenges, marami pong mga problema, aberya, marami pong mga discouragement, rejection, failure. Maraming beses po na alam mo yung maraming palpak, pero ang good thing dun sa mga palpak na yon, sa mga failures mo na yon, meron kang natututunan para mag-improve yung sarili mo, para magkaroon ka ng improvement. Diba? So, yung mga experiences na yon, yung mga trials, mga obstacle, mga failures, rejection, discouragement, so hindi ko siya pinansin. Ang ano ko lagi, kailangan matuto ako, kailangan gumaling ako, kailangan mag-improve ako. So lagi akong naghahanap ng way para mag-improve. Although dumating sa point na may naranasan ko rin talaga na alam mo yon, yung lobat na lobat ako, yung talagang drain na drain ako, parang pagod na ako, gusto ko na mag-stop, gusto ko na mag-quit. Pero lagi ko lang binabalikan at lagi ko lang iniisip, pag nag-quit ako, ano yung next na gagawin ko? What's next? Diba? Pag ba nag-stop ako, kapag ba tumigil ako, matutupad ko yung mga pangarap ko? Paano na yung mga pangarap ko para sa pamilya ko? Paano na yung magulang ko? Sino mag-aamon sa kanila sa kahirapan? Diba? Tumatanda na sila eh. So, ang gusto ko talaga, maging successful, sabi ko, one day. Pag nakikita ko yung mga top earner, kasi dati taga-palakpak lang ako, taga-hanga lang ako that time. So kagaya nyo na nanonood ngayon, kagaya mo, isa lang din ako sa mga humahanga dun sa mga top earner, mga millionaires, Hall of Gamers, President's Night na nakikita ko yung mga successful people. Hinahangaan ko sila that before na sinasabi ko lagi sa sarili ko na darating ang time, magiging top earner din ako, magiging Millionaires Club member din ako. Lahat ng narating nila, mararating ko din balang araw. And I'm so much thankful and grateful to God kasi dumating yung time na to na isa na rin ako ngayon sa mga top earner and Millionaires Club member ng KPC. So, I can't just believe na mangyayari itong mga to na parang, alam nyo yun, nakakagulat, parang imposible na akala ko dati imposible. Diba? Nakakagulat. Akala ko dati hindi ko kaya. Akala ko wala akong mararating. Pero, I'm here right now in front of you, nagsasalita, and one of the person na magpapatunay na posible lahat ng bagay na pinapaniwalaan natin, lahat ng bagay na pangarap natin ay pwedeng matupad kung tayo lamang ay maniniwala at ipaglalaban natin yung mga pangarap natin sa buhay. And nothing impossible. With God, everything is possible. Yan, yung lagi ko masasabi. Sabi nga dun sa Jeremiah 29:11, isa sa mga verse na talagang pinanghawakan ko. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. The plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a better future." So yun lang po talaga yung pinanghawakan ko. Kapag ikaw ipinaubaya mo sa Diyos, ipinagkatiwala mo sa Kanya yung mga pangarap mo, yung burdens mo, lahat ng challenges mo, lahat ng problema mo, bibigyan ka na ng strength and wisdom para malampasan mo yung mga pinagdadaanan mo and
time will come na lahat ng mga bagay na imposible para sa'yo, unti-unti na siyang nagiging posible. Okay? So, hindi siya madali na ma-achieve yung success. Alam nyo, sabi ko nga, if success is easy, everybody will do it. Hindi po talaga siya madali. Sinasabi ko sa inyo ngayon, marami kayong pagdadaanan. Para maging top earner ka, kailangan pagdaanan mo yung pinagdaanan ng mga top earner. Para maging Millionaires Club member ka, kailangan gawin mo yung ginagawa ng mga Millionaires Club. Para maging Hall of Famer ka, kailangan kagaya ka ng mga Hall of Famer mag-isip. Diba? Para maging President's Night ka, kailangan gawin mo yung ginagawa ng mga President's Night. Okay? So, kailangan mong pagdaanan yung proseso. Mahirap yung proseso, hindi siya madali. Mararanasan mo yung magutuman ka, mainitan ka, magkakasakit ka, diba? Madi-discourage ka, marireject ka, pagtatawanan ka ng mga tao, hindi ka paniniwalaan. Kagaya ko nung nagsisimula ako, sinasabi ko sa mga kakilala ko, sa mga friend ko, sa mga invite ko, pag kayo sumali dito sa TPC, balang araw, magiging mayaman kayo, yayaman ka, kikita ka ng ganito, ganyan, malaki. Yayaman tayo, tinitingnan kanila mula ulo hanggang paa. Oh, talaga? Di nga, di ba? So parang ganun yung iniisip nila, pinagtatawanan nila, talaga, yayaman ako dyan? Posible? Oh, di nga. Baka naman gutom ka lang, di ba? Baka naman nananaginip ka lang. Alam mo, parang imposible yung tingin nila, hindi sila naniniwala, nagdududa sila, pagtatawanan ka nila. Ako, pinagtawanan ako ng mga tao na inalok ko before ng e-loading business. Hindi nila ako pinaniniwalaan. But for now, guys, grabe po. Yung mga tao na hindi naniwala sa akin dati, pinagtawanan ako, ngayon nakikita nila yung success ko. Ang grabe po yung panghihinayang kasi sabi nila, dapat pala naniwala ako sa iyo dati, dapat pala sinubukan ko yung ganyan dati. Alam nyo yun, yung ang daming regrets kasi nga nakikita nila na successful ka na ngayon, ang layo na ng narating mo, tapos sila andun pa rin, baon sa utang, ng problema, walang trabaho, and then nagkita kayo bigla, uy, successful ka na, grabe. Diba? So, sana pala nakinig ako sa iyo dati, sana pala sumabay ako sa iyo dati. So, ganun na lang masasabi nila kasi nakikita nila na meron ka ng na-achieve, meron ka ng resulta, may napatunayan ka na sa kanila. Okay? Alam niyo yun guys, hindi po siya madali. Mararanasan mo na paulit-ulit, ma-reject, ma-discourage. Ako dati talagang tiniis ko yung mainitan. Minsan nalilipasan ako ng gutom, kulang sa tulog. Para lang talaga kumita, para lang magawa ko yung business, para lang umasenso ako. Talagang ginawa ko lahat. Minsan nga madaling araw na ako umuwi galing sa training. Pumupunta pa kami ng Maynila para lang umattend ng training that time. And nakakauwi kami mga alas 2, alas 3 ng madaling araw para lang umattend ng training, para lang matutunan yung business, para lang, sabi ko, one day lahat ng ginagawa natin sacrifice, lahat ng ginagawa natin na to, magbubunga rin to at aanihin natin. And praise God, kasi lahat ng paghihirap at sakripisyo namin noon sa pag-attend ng training, yung pag-iikot sa mga bahay-bahay, lahat yan talagang sulit na sulit. It's all worth the effort and sacrifices. Ngayon, dahil sa TPC, nakabili na kami ng sasakyan, nakapagpaganda ng bahay, and marami nang naging savings. Okay? Dati wala talaga kaming savings, talagang walang-wala. Ako dati, kahit yung mumurahing cellphone dati, hindi ako makabili. Pero ngayon, yung mga mamahaling gadgets, alahas, nabibili ko na. Yung dati hindi ko nabibili, nakabili na ako. Dito sa TPC, natutupad unti-unti yung mga pangarap namin. At marami pang pangarap ang matutupad. Naniniwala ako na itong blessing na natatanggap natin, itong mga blessing na natatanggap namin ngayon, hindi pa ito yung blessing na kayang ibigay sa atin ni Lord.
wala ka to sa 1/4 ng blessing na kayang ibigay sa atin ng Diyos. Talagang ako naniniwala ako na kayang-kaya ni Lord na baguhin yung buhay natin in just a blink of an eye, in just a snap of a finger. Kung maniniwala ka lang sa Kanya, okay? Kung magpupursige ka lang, kung magpipersevere ka lang, kung ipaglalaban mo lang ang mga pangarap mo, at kung handa ka lang na gawin ang proseso para sa pagtupad ng mga pangarap mo, sisiguraduhin ko sa iyo matutupad ang mga pangarap mo, magiging successful ka. Dahil sabi nga, hindi marunong magdamot ang Diyos. Okay? Hindi siya marunong magdamot. Hingin mo lang sa Kanya, magdasal ka lang sa Kanya, at gawin mo lang. Okay? Simulan mong gawin at ipaglaban mo yung mga pangarap mo. Okay? Huwag ka makikinig sa mga tao nagsasabi sa iyo ng negative, yung mga tao na hindi makakatulong sa iyo yung sinasabi, yung mga tao nagdi-discourage sa iyo, nagre-reject sa iyo, yung mga taong minamaliit ka. Huwag mo silang pakikinggan. Mag-focus ka lang sa mga pangarap mo. Mag-focus ka lang doon sa mga bagay na gusto mo, dahil walang ibang gagawa niyan para sa iyo. Walang ibang tutulong sa iyo para abutin ang mga pangarap mo, kundi ikaw mismo. Okay? Walang iba, dapat ikaw mismo ang maunang kumilos at tulungan mo yung sarili mo na umangat. Kailangan tulungan ang sarili mo na magbago. Hanggat hindi mo tinutulungan yung sarili mo, hanggat hindi nagbabago yung mindset mo, hindi magbabago ang buhay mo. Kasi ang pagbabago ng ang pagbabago ng buhay natin, magsisimula yan sa pagbabago ng mga paniniwala natin. Okay, magsisimula yan kung ano yung paniniwalaan natin, ano yung mindset natin, ano yung perspective natin sa buhay. Ano ba yung mga pinaniniwalaan mo? Ano ba yung mga gusto mong mangyari? Diba? So, kailangan mong mag-set ng goals, and kailangan malinaw sa'yo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? And once na malinaw na sa'yo yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kailangan mag-isip ka ng plano. Planuhin mong mabuti paano mo siya gagawin, paano mo siya ma-achieve. And kapag meron ka ng plano, simulan mo nang gawin. Okay? Kailangan gawin mo na siya as soon as possible. Huwag mo na siyang patagalin. Huwag mo nang antayin next year. Or huwag mo nang antayin pa ng ilang taon bago mo simulan. Kasi most of people, sinasabi natin, ay bata pa naman ako, wala pa naman akong pamilya, wala pa naman akong binubuhay na asawa at mga anak, so single pa naman ako. Okay lang, mag-enjoy muna ako ngayon. Kailangan maglakwatsa muna ako ngayon. I-enjoy ko muna yung pagiging single ko. That's wrong, kasi the moment na magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng anak, wala ka ng time para gawin yung mga bagay na yon. Wala ka ng time kasi busy ka na sa ibang priorities, busy ka na sa ibang ginagawa mo. Dahil meron ka ng anak na inaalagaan, dinadayaper, ginagatas, tapos meron ka ng pamilya. So, mas mahirap ng gumalaw at makaipon kapag may pamilya ka na. So ngayon, habang single pa tayo or habang single ka pa, dapat yung ginagawa mo, nag-iipon ka na, kailangan nag-i-invest ka na, kailangan nagne-negosyo ka na. Dapat ang goal mo at the age ng ganito, like for example, kung 20 years old ka ngayon, ang dapat na goal mo, pagdating mo ng 25 years old, meron ka ng sariling sasakyan, meron ka ng savings sa bangko, okay? Dapat meron ka at least 1 million, 2 million pataas, diba? Na savings sa bangko, and then dapat ang goal mo, may sarili ka ng bahay, successful ka na, diba? Para pagdating ng time na magkakaroon ka ng pamilya, hindi ka na mamumroblema, diba? Prepared ka na, you are totally ready, diba? Para sa pagpapamilya, para sa mga anak mo, diba? So yun yung dapat na nagiging mindset. Okay? Para maging successful tayo. So yun yung mai-share ko sa inyo guys. So hindi siya madaling gawin. Madali siyang sabihin pero hindi siya madaling gawin. For more than 6 years talagang ang dami kong naranasan, ang dami kong experience. Sabi ko nga sa inyo guys, sobra-sobra yung pinagdaanan kong hirap before na talagang halos gusto ko nang mag-quit. Gusto ko nang mag-stop. Pero I thank God kasi
binigyan niya ako ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng wisdom para ipaglaban ko yung mga pangarap ko, para hindi ako bumitaw doon sa pangako niya na magandang buhay. Sa Jeremiah 29:11, uulitin ko guys, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and better future." Ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak, okay, ay maging successful. Gusto niyang payamanin tayo upang maging blessing tayo sa ibang tao. Ipaglaban natin, ipaglaban mo ang mga pangarap mo. Walang iba na gagawa ng mga pangarap mo kundi ikaw mismo. Okay? Paglaban mo yan. Huwag kang makikinig sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. Yung mga taong minamaliit ka, pinagtatawanan ka, yung mga taong nagre-reject at nagdi-discourage sa'yo, hayaan mo sila dahil balang araw, yung mga taong yan, sila ang magiging mga tagahanga at tagapalakpak mo pagdating ng time na marating mo ang tuktok ng tagumpay.